Magandang umaga at mapagpalang araw sa lahat po sa ating mga kababayan, mga katekram, mga kasolid B, at sa mga kalabers natin dyan. Nandito na naman ang inyong lingkod para makapagbigay ng panibagong chismis at balita na napapanahon ngayon tungkol dito sa Tekram community na kung saan, meron akong nahanap na video na magpapatunay na kung saan itong si Dave, bata pa lang, may something na at talagang inayawan niya ito. Ito ay kakilala talaga at syempre nagsalita siya dito na kung saan, naku po, ito ang ating tatalakayin ngayon. Okay? Yan at iba pang mga issue ang tatalakayin natin ngayon sa video na to. Kaya naman, i-comment mo na, huwag niyong palalampasin to. Syempre, tapusin niyo ang video at i-comment niyo na kung ano yung masasabi niyo dito. So, start na natin mga kaibigan, mga katekram. Eto na po, sa mga matagal nang naka-follow kay Tatay Tekram, paniguradong kilala niyo po itong taong ito. Okay, ito po si Kuya Pony Alde, na kung saan halos 10 taon lampas na magkasama ito at saka si Tatay Tekram o nakakakilala kay Tatay Tekram. At syempre, isa rin siya sa talagang unang nakakilala kay Dave na kung saan hindi niya gusto itong si Dave dahil bata pa lang nakitaan na niya ng pagka may something. Okay? Ano bang ibig sabihin may something? Para sa akin kasi parang sinto-sinto, baliw, parang ganun. May something ang utak. 'Di ba? Okay, pwede rin sa pag-uugali, na parang akala mo gusto niya masunod yung gusto niyang gawin. O basta nagustuhan niya masunod. 'Di ba? So pakinggan natin yung sinasabi niya dito. Okay? Ni Kuya Pony Alde. Okay? Sa mga nakakakilala dito, ayan, comment lang kayo sa baba guys. Okay? Pakinggan po natin. Kahit man lumuha ka ng dugo sa kanya, hindi nila ma-appreciate yan. Yung effort mo, hindi nila ma-appreciate yan. Okay? At yun ang nakikita natin kay Dave sa ngayon. Imbis na i-appreciate niya yung 5 taon na pananatili niya kay Tatay Tekram, okay? Yung pag-aalaga sa kanya, nagmamayabang pa siya, nagmamataas pa siya. Dahil akala niya, yung mga sumalo sa kanya, habang buhay, nandyan para sa kanya at mabibigyan siya ng magandang kinabukasan. Dave, sasabihin ko sa iyo, wala sa ibang tao, hindi ibang tao ang magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan, kundi ang sarili mo lang. Okay? Hindi yung mga taong yan. Ikaw ang gagawa ng kinabukasan mo. Kaya huwag kang umasa sa mga tao na yan. Sa bagay, alam ko naman na ginagamit mo lang din yung mga yan. Dahil sinasamantala mo yung pagiging fans nila sa'yo. Yung pagiging maawain nila sa'yo. Sinasamantala mo. Pero kapag nagising ang mga yan, hindi habang buhay yan, Dave. Ikaw dapat ang gagawa ng kinabukasan mo. Tuloy natin to. Kasi meron silang gustong gawin sa buhay nila. Yan. Okay? Isa rin yun. Kaya po ginawa po ni Dave yan kasi meron siyang gustong gawin sa buhay niya. Okay? So panoorin muna natin yung video dire-diretso. Okay? At ipapaliwanag natin. Sabi yun, yung pinagdadaanan ngayon ni Ram, ni Tekram, sobra inalagaan niya, kinupkup niya, minahal niya si Dave. Panood ko yung live nila Ram. Halos madurog yung puso ko kasi kilala ko si Dave. Una namin nakilala yan sa Divisoria. Ako pa ang nagsabi kay Ram, kilalanin mo maigi. Huwag mo munang iuwi sa apartment namin kasi magkasama kami sa apartment. Kasi syempre, magpapapasok ka ng ibang tao, lalo't nasa Divisoria, hindi mo kilala yung background ng family niya. Yun, di ba? Kasi guys, hindi porke nakakaawa yung isang tao, yung isang bata, kailangan tulungan mo na. Kaso si Tatay Ram kasi, talagang ni Dave, yung naapukaw ni Dave yung attention ni Tatay Tekram. Hindi yun basta dahil iko-content ni Tatay Tekram. Hindi yun dahil sa ganoong dahilan. Kundi dahil napukaw po ni Dave yung
damdamin ni Tatay Tekram na kung saan gustong-gusto niya itong tulungan. Hindi dahil sa vlog, sa content. Gusto niyang tulungan. No? Na kung saan, etong si Pony Alde, si Kuya Pony Alde, salungat dahil nga simula pa lang, nakitaan na niya ng kakaiba. Okay, ulitin natin ha. Live nila Ram, minahal niya si Dave. Panood ko yung Ayan o. pinagdadaanan ngayon ni Ram, ni Tekram. Sobra inalagaan niya, kinupkup niya, minahal niya si Dave. Okay? So, ito po ang isa sa magpapatunay na inalagaan, kinupkup at totoong minahal. Hindi lang basta content lang. Okay? Kasi guys, nung nagsimula, no, si Tatay Tekram kay Dave, ito yung kasama po ni Tatay Tekram, si Kuya Pony Alde. Okay? At halos 10 taon na po niyang kilala ang Manalastas family. Okay? So siya po ang makakapagsabi talaga, hindi ang mga wakwak na yan. Hindi man ako, sila, yung mga wakwak, hindi. Kundi si Kuya Pony Alde. Siya lang ang nakakaalam ng totoong istorya, totoong pagkatao ni Dave, totoong pagkatao ni Tatay Tekram. At dito malalaman natin kung ano ba talagang klaseng bata itong si Dave. Na kung saan itong si Tatay Tekram, talagang pinipilit niya na kahit nakitaan na po ni Pony Alde ng kakaiba si Dave, pero si Tatay Tekram gusto niyang ituloy dahil porsigito siya na matulungan itong si Dave. Pero anong ginawa ni Dave? Anong ipinalit ni Dave? At hindi nga nagkamali si Pony Alde, no? Sa tingin niya dito kay Dave. Para sa akin niya, para sintu-sintu, parang mas masaol pa nga sa baliw eh. 'Di ba? Panood ko yung live nila Ram. Halos madurog yung puso ko kasi kilala ko si Dave. Una namin nakilala yan sa Divisoria. 'Di ba? Isa siya sa legit na talagang nakakakilala kay Dave. Hindi lang napapanood, kundi nakikita pa personal. Okay? So mas maniniwala ako sa taong ito kaysa sa mga sabi-sabi ng mga wakwak na yan. Okay? Tuloy tayo. Ako pa ang nagsabi kay Ram, kilalanin mo maigi. Huwag mo munang iuwi sa apartment namin kasi magkasama kami sa apartment. 'Di ba? Magkasama pa sila sa apartment. So, kilalang-kilala niya po si Tatay Tekram. Okay? So, 'di ba, sa kagustuhan ni Tatay Tekram na matulungan itong si Dave, kahit hindi pa alam yung background, inuwi niya. Inuuwi niya doon sa apartment nila. Na kung saan, ito yung sinasabi na issue o ginagawang issue ng mga wakwak kay Tatay Tekram at maging si Dave, ini-issue siya na nagre-rent lang. Okay? Hindi niya alam na merong silang sariling lupa doon sa Pampanga. Okay? 'Di ba? Pampanga, tama? Oo. 'Di ba? Na kung saan nakatayo yung magagandang bahay ni Tatay Tekram. 'Di ba? Kasi nga nagre-rent sila doon dahil nga mas malapit doon yung business nila. Okay, tuloy natin. Kasi syempre, magpapapasok ka ng ibang tao, lalo't nasa Divisoria, hindi mo kilala yung background ng family niya. Si Ram naman talagang ang heart niya, gusto niya talagang tulungan ang bata. So, Ayan, 'di ba? Yung puso ni Tatay Tekram, nandun nakapokus sa gusto niyang tulungan yung bata. Hindi dahil gusto niyang i-content yung bata. 'Di ba? Gusto niyang tulungan. Iba kasi yung gusto lang i-content eh. Kasi kapag gusto niya lang i-content yan, hindi niya yan dadalhin sa bahay. Doon lang sa Divisoria, bibidyohan niya lang, babalik lang si Tatay Tekram sa Divisoria para bidyohan lang ng bidyohan si Dave. Yun. Ganon dapat kung iniisip nyo o yung sinasabi nyong i-content lang o content lang, Dave. Di ba? Ikaw nagsabi, content lang. Halimbawa, yung sinabi mo, content lang. Kung content ka lang at kung totoong content ka lang ni Tatay Tekram, hindi ka niya isasama bilang pamilya. Babalik-balikan ka lang niya sa Divisoria. Dahil gusto ka lang niyang i-content. Babalik-balikan ka niya doon, tapos ibibidyo ka lang. Yun yung totoong kino-content lang. Pero iba ang senaryo sa'yo, Dave. Isinama ka sa bahay. Kahit na palamunin ka,
Kahit na magiging makakadagdag ka sa papalamunin ni Tatay Tekram, wala siyang pakialam kasi nasa puso niya yung gusto niyang tulungan ka at baguhin ang buhay mo. Iahon ka sa nakasadlakan mong Divisoria. Tapos, ang ending, sasabihin mo, content lang. Diba? Nasa puso ni Tatay Tekram yun. Hindi basta content lang yun. Kundi, totoo niyang nararamdaman na gusto niyang baguhin ang buhay mo. Gusto kanyang tulungan. Hindi ka naman niya gagawing tawag dito, isasama sa pamilya niya kung content ka lang. Diba? Kaya maling-mali yung sinabi mo. Na content lang. Kaya talaga masasaktan si Tatay Tekram doon. Okay? Kasi Dave, ito papaliwanag ko ulit. Kung content ka lang talaga at kung ang nais lang ni Tatay Tekram magkaroon lang siya ng content, babalik-balikan ka lang niya sa Divisoria para i-video ka. Hindi ka niya isasama sa tahanan nila. Tahanan niya para maging isang pamilya. Tandaan mo yan, Dave. Kaya sabi ko sa'yo, nasa paligid lang ang karma mo. Hintayin mo lang. Sige, sabi ko, ikaw ang bahala. Hanggang sa dumating pa yung point na parang nagtatalo kami dahil nga sa bata. Ayan nagtalo pa sila kasi nga si Kuya Pony Alde, ayaw niya talaga kay Dave dahil nakikitaan niya ito ng kakaiba. Oo. Kahit ako naman, nung unang labas sa video ni Dave, nakitaan ko na yan, parang sintu-sintu ito, parang kakaiba. Oo. Ayan, tuloy natin. Dave, kasi yung pag napunta sa Green Hills, may pwesto kami sa Green Hills. Nagtuturo yan. Nagtuturo na siya, hindi pa kami on, ngunit siya'y makalinga. Di ko siya matagpuan, ubos ang aking money, di ko pa nahalikan. When the night... Napakanta tuloy ako. Di ba? Tuloy natin. Nagtuturo na. Ang kapal talaga ng muka. Isa talagang kupal si Dave. Malamang ngayon yan. Ang pananahimik ni Dave ngayon na hindi lumalabas o hindi nagpapabideo. Malamang na-stress na yan. Sumusuko na yan sa basher niya. Ayaw na niya magpabideo. Tama lang yan. Huwag ka nang lumabas sa social media. Para makalimutan ka na tuluyan ng tao. Dahil deserve mo yan, nakalimutan ng mga taong dating nagmahal at humanga sa'yo. Tuloy natin. Sabi ko, doon ko napansin na may something sa bata. May mali. Ayun. Doon napansin. At kapansin-pansin naman yun. Ikaw ba, bago ka lang nakilala ng tao, magturo ka na? Di ba? Magturo ka na ng kung anong gusto mo, kukunin mo na. Di ba? Sa ganong edad, gusto mo na magkaroon ng bagong cellphone? Di ba? Tuso, kupal. Bata pa lang. Ngayon, sinaga ni Tatay Tekram. Tingnan nyo ramdamin nyo yung effort na ginawa ni Tatay Tekram na kahit ganoon si Dave, simula pa lang, umaasa si Tatay Tekram na mababago niya yung ganoong pag-uugali. Umaasa si Tatay Tekram na magiging maayos ang paglaki ni Dave. Naging maayos nga. Kasi halos lahat nabibigay sa kanya . Diba? Maliban lang dun sa mga maling gawain na talagang hindi pinapahintulutan ni Tatay Tekram. Pero kung sabihin natin na marangyang pamumuhay, nabigay sa kanya yun. Kaya wala siyang dahilan para gawin niya kay Tatay Tekram yung ginagawa niya ngayon. Lalo na yung sabihin niya na content lang siya ni Tatay Tekram. Maling-mali yun. Dahil, ulitin ko, Dave, kung content ka lang ni Tatay Tekram, hindi ka niya isasama sa kanyang pamamahay. Ang gagawin niya lang sa'yo, babalik-balikan ka lang niya sa Divisoria para i-video ang mga ginagawa mo at bigyan ka ng pangkain. Dahil binidyo ka ni Tatay Tekram, bibigyan ka ng pera na pangkain mo. Yun. Hindi ka nakatira sa kanila. Yun yung sinasabi mo na
i-content ka lang. Kaso hindi, isinama ka sa pamamahay nila eh. Ipinakilala ka sa tao na isa ka sa pamilya nila, panganay ka nila. Itinuring kang anak at dumating pa o humantong pa sa, di ba, adoption paper na gusto ka na talaga nilang i-adopt. Hindi mo ba naisip yun? Sila lang yung nag-iisa, si Tatay Ram lang yung nag-iisang gagawa sa'yo nun na gusto kanyang i-adapt para maging isang panganay. Si Papa Francis mo, hindi kanyang i-adapt. Yung mga wakwak dyan, walang mag-a-adapt sa'yo. Si Tatay Tekram lang ang gagawa nun. Ang may kakayanang gumawa nun para sa'yo. Dahil gusto kanyang maging mapabuti. Diba? Ngayon, sabihin mo kung content lang yun. Dahil nga sa ginagawa ni Tatay Tekram sa'yo, ang daming nagmahal sa'yo eh. Ano bang nagawa mo kay Tatay Tekram? Wala. Kaya yung sinasabi ng mga wakwak na nakatulong ka kay Tatay Tekram, hindi, malabo. Dahil si Tatay Tekram ang talagang sobrang nag-effort sa'yo. Pero ikaw wala kang effort na ginawa. Diba? Tuloy natin. Kasi, tuturo niya, gusto ko yung kanyang cellphone. Basta pag nagustuhan niya, kukunin niya. Diba? Ganon si Dave. Kung ano yung gusto, dapat masunod. Diba? So, ano tawag doon? Kupal, diba? Kaya nga sabi ko nung nakaraan sa akong video, mas masahol pa siya sa baliw eh. Mas masahol pa siya sa sintu-sintu. May something. Wala siyang yung, Tito, pwede ko bang, kumbaga na-spoiled. Na-spoiled lahat. Ayun. Diba? Kung content lang yan, hindi yan i-spoil ni Tatay Tekram. Kung content lang yan, kung content ka lang, Dave, hindi ka i-spoiled, hindi ka pagbibigyan ni Tatay Tekram sa mga gusto mo. Bigay sa kanya. Ayan, medyo siguro sa pagdidisiplina talaga kung paano yung mabilis kang makakuha ng hindi mo pinaghihirapan, ma-overwhelm ka sa blessings. Yan. At yan ang talagang nangyari kay Dave, no? Dahil akalaan mo yun, nung nakaraan, nagbubuhat ka lang ng gulay, tapos paggising mo, ang dami nang nagmamahal at nag-blessing sa'yo. Bumubuhos. Siyempre, pusang ngala, maano ka talaga. Ma-overwhelm ka hanggang sa lalaki ng lalaki yung betlog mo tsaka yung ulo mo. Kumbaga parang habang tumatagal, gusto mo nang sumabog eh. Diba? Kumbaga naiisip mo na, aba, kaya ko to. Ako na to eh. Diba? Ganun yun. Hindi ko pinaghihirapan, mabilis. Parang magaan lang sa'yo. Sige. Marami pang nagsuporta. Maraming nagbigay ng blessing sa kanya. Tapos may mga nakapaligid pa na mga itong mga titas na sa tingin mong totoong nagmamahal. Pero mas binibrainwash nila yung bata. Yan, ang katotohanan dyan. Yung mga titas, sina Biena, sina Daisy, akala mo talagang concern sila kay Dave. Pero ang habol lang naman yan is yung mga sponsor. Binibrainwash nila yung bata, si Papa Francis, si Stephanie. Yung mga puki ng inang mga wakwak na yan. Wala talaga, walang patutunguhan kung ano yung pinaglalaban nila para dito kay Dave. Diba? Na imbes, turuan nila si Dave ng tama, wala. Tinotolerate nila, hinahayaan lang nila. Kasi nga, sila die hard fans sila ni Dave. Hangang-hanga sila dito sa Dave na to na wala naman dapat kahangaan. Ang dami-dami pang mas lubog dyan eh. Ang dami-dami pang mas buti pa nga yan. Nung nakita ni Tatay Tekram, maayos ang damit. May tsinelas. Diba? Nakatsinelas siya.
Tama ba? O nakatapak lang. Basta meron siyang kasuotan na maayos. Marami pang masahol pa dyan eh. Ha? Kung pag-uusapan lang yung kahirapan, mas marami pang masahol pa dyan sa sobrang kahirapan nila. Diba? Kaso wala eh. Wala naman tayong magagawa kung napukaw po ni Dave yung damdamin ni Tatay Tekram. Pero tingnan nyo kung ano nangyari. Sa bandang huli, si Tatay Tekram pa yung nagiging masama. Diba? Pero, mas marami ang matatalinong mga katekram natin dahil mas nakikita nila yung kabutihan ni Tatay Tekram. Mas nakikita nila, no, na nasa tama si Tatay Tekram at itong si Dave ang mali talaga. Kahit balik-rin pa natin yan, si Dave, masasabi kong walang kakwenta-kwenta. At hindi talaga niya deserve na matulungan o mabigyan ng ganung pagkakataon. Dahil sa una palang kupal na eh. Ayan, mismo si Kuya Pony Aldi na ang nagsabi. Diba? Na hindi pa nga nire-respeto si Tatay Tekram ni hindi marunong gumalang eh. Diba? Basta tinuro niya lang yung cellphone, kinuha niya lang, gusto niya yung ganun. Diba? Wala man lang pasabi kay Tatay Tekram na, Tito, baka kung ano man, Tito, Tatay, gusto ko po sana nung ganun, ganyan. Wala, di ba? Para maging masama o tumalikod doon sa nag-alaga at nagmahal sa kanila. Ayaw nila nang ididisiplina sila. So, ganyan ang nangyayari. Yan. Di ba? Ayaw nila nang dinidisiplina sila. Si Dave naman, nagkunyari-kunyari lang yan eh, na okay lang sa kanya yung pagdidisiplina, pero deep inside, no, gusto niyang sumabog. Deep inside, ayaw niya ng ganon. Dahil nga, gusto niya siya yung masusunod, na kahit na anong turo ni Tatay Tekram, para maging mabuting tao itong si Dave, wala eh. Wala eh. Ganon talaga yung pagkatao niya eh. Na kung saan, pag nandun siya sa bahay na yun, parang gusto niyang sumabog. At napatunayan natin yan, di ba? Di ba ngayon, umalis siya. Kasi nga, wala eh. Hindi siya ganun eh. Hindi niya kaya yung mga itinuturo ni Tatay Tekram. Hindi na niya nakakayanan pa. Okay? Gusto niyang gawin yung gusto niya. Hindi naman lahat ng bata ganun, pero totoo yan, hindi lahat ng bata. Kaya nga, marami pa dyan na mas deserving tulungan kaysa kay Dave. Yung talagang magiging proud ka kapag tinulungan mo itong batang ito. Pero si Dave, hindi nakaka-proud tulungan yan. Yan lang ang katotohanan dyan. Dahil masahol pa sa baliw yan. ayan, si Dave at saka si Eman halos pagkakaparihas. Ayan, kaya sabi ko nga, kung makausap ko si Ram, huwag na siyang magkup-kup. I-priority niya yung pamilya niya kasi kahit anong kabutihan pang ipakita mo sa tao, ikaw pa din bandang huli ang hindi... ikaw pa rin... Bandang huli, ikaw pa rin sa bandang huli masama. At naranasan ko yan. Naranasan ko yan. Totoo talaga yan. Bandang huli yung magiging mali sa kanila. Kahit man lumuha ka ng dugo sa kanya, hindi nila ma-appreciate yan. Yung effort mo, hindi nila ma-appreciate yan. Yan. Ganyan na ganyan si Dave. Imbis na ma-appreciate niya, parang sa kanya pa may utang si Tatay Tekram. Para sa kanya pa may atraso si Tatay Tekram, pero ang katotohanan, 0% na may atraso si Tatay Tekram sa kanya. Dahil kung tutuusin, si Dave naman talaga yung maraming ginawang pagkakamali. Si Tatay Tekram, wala. Dahil ang gusto lang naman ni Tatay Tekram, ang pagkakamali lang ni Tatay Tekram, nagtiwala siya kay Dave. Ang pagkakamali ni Tatay Tekram, nagtiwala siya, naniniwala siya na si Dave ay mababago niya. Dahil ang tingin niya kay Dave, matalinong bata. Pero tingnan nyo naman, nangyari ba? Hindi. So ano masasabi nyo sa video na to? Comment nyo lang po sa baba mga katekram. Again, mapagpalang araw po sa inyong lahat at God bless po. Ito lang masasabi ko sa iyo, Dave. Huwag mong iasa kung sino man yung mga nakakasama mo ngayon, yung buhay mo, yung future mo.
Gumawa ka ng sarili mo at magpakabuti ka. Ha? Sundin mo yung mga itinuturo ni Tatay Tekram sa'yo. Gamitin mo yun. Hindi yung ikaw pa yung nagpapakamataas. Ha? Pwede kang humingi ng sorry kay Tatay Tekram, pero wag mong asahan. Ha? Nakukupkupin ka pa niya at tatanggapin. Yun lamang. Good fucking vibes. Ingat kayo palagi. Bye.